Mga kamundo, ano man ang pinagkakaabalahan ng bawat isa, saan man pong lupalop ng daigdig naroon, mula Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran, naway ang lahat ay nakapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo ay aking ibabahagi sa inyo ang sinaunang kahulugan ng nunal na matatagpuan sa hita, kaliwa at kanan. Ngunit bago po natin simulan mga kamundo, tayo po ay sabay-sabay magbigay pasinaya at pasasalamat sa kabutihan at walang hanggang pag-ibig ng pong may kapal na patuloy sa pangangandili at pagbibigay patnubay sa lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Ayon po sa lumang gabay, hango mula sa sinaunang lihim na karunungan at kaalaman ng mga sinaunang Asyano, karamihan po sa mga taong may nunal sa kanang hita, kanan po ito mga kamundo ay sinasabing may magaan at mabuting kalooban. Karamihan o halos lahat po sa kanila ay palabati at marunong makisama. Ang mga taong may nunal po sa kanang hita ayon sa lumang gabay ay hindi mapang-api. Kung kaya naman po mga kamundo, ayon sa lumang gabay, marami silang malalagpas sa mga pagsubok sa buhay na siya magiging daan upang makamtan nila ang tagumpay sa buhay sa bandang huli, maging sa buhay pag-ibig ay kanilang tatamasain ang kanilang kaligayahan bilang pabuyan ng langit sa kanilang pagiging matyaga at marunong sa buhay. Ang lumang gabay din po ay naglalahad na karamihan sa mga taong manunal sa kaliwang hita, kaliwa naman po ito kamundo, ay sinasabing dadanas ng samut-saring kahirapan sa buhay, bunsod ng mga maling desisyon sa buhay. Karamihan po sa mga taong manunal sa kaliwang hita ay marubdob na pinapayuhan ng lumang gabay na laging hilingin sa langit ang mapayapang kaisipan at katatagan. Sapagkat ayon po sa lumang gabay, marami sa mga taong may nunal sa kaliwang hita ay mananahak sa buhay na ang laging hangad ay makapamuhay ng malaya at hindi marunong makinig sa payo ng mga nakakatanda. May mga dahilan po ito mga kamundo. Kumbaga nais nang maging independent pero mamaya ilalahad ko kung anong dahilan. Lula ng ito na po. Lula ng bugso ng kanilang damdamin alinsunod sa kanilang mga pananaw sa buhay na sa tingin nila sila ay tama. Marami po sa mga taong may nunal sa kaliwang hita ay bigo sa pakikipagsapalaran sa buhay o nawawalan ng saysay ang kanilang mga pinaghirapan. Ito po yung sinasabi na kapag nagtagumpay sila, nawawalan din ng saysay, lalong-lalo na kung kumikita sila ng malaki, nawawalan po ng saysay yun, sapagkat madalas silang mabiktima ng maling pakikisama at di kaaya-ayang impluwensya ng mga taong nakapaligid sa kanila. Madalas po sa kanilang mga taong may nunal sa kaliwang hita mga kamundo ay napapasama sa mga maling barkada o maling kaibigan. Mga kamundo, hindi din po natin masisi ang karamihan sa mga taong may nunal sa kaliwang hita. Kung madalas yun ang uri ng kapalaran na kanilang tinahak o estado ng tadhana na kanilang tinahak. Sapagkat karamihan po sa mga taong may nunal sa kaliwang hita ay isisilang sa mundo kung saan habang sila nagkakaisip at namumulat, sila ay dadanas ng marahas na pagtrato. Ito po yung mga kamundo, yung mga habang bata pa sila nakakaranas sila ng kalupitan, pamamahiya at laging kapos sa totoong pagmamahal at unawa ng mga taong may kaugnayan sa kanila. Kung kaya naman mga kamundo, kung kayo ay may anak na may nunal sa kaliwang hita, pinapayuhan po kayo na tratuhin nyo sila ng pantay-pantay at sikapin yung ipaunawa sa kanila ang kahalagahan ng buhay ng may kapayapaan. Kung kaya naman marami din po sa kanila, sapagkat mga kamundo, marami po sa mga taong may nunal sa kaliwang hita ay sinasabing pipiliin na lamang nila sa ibang lugar, bunsod ng kanilang layuning umangat sa buhay sa pamamagitan ng kanilang sariling sikap. Yun nga lang mga kamundo, kailangan talaga nila ng tamang aruga at tamang gabay, sapagkat kapag hindi nila dinanas ang tamang pag-aaruga at tamang gabay, mananahak sila sa buhay ng kulang sa pansin. Mga kamundo, ang aking pong ibinahagi ay mga gabay po lamang sa pangkatwid. Tanging Diyos pa rin po ang siyang makatwirang hahatol o huhukom sa mga landasin ng buhay natin tinahak alinsunod sa inulman nating kapalaran. Bago po magtapos ang pagbabahagi, ang mundo at karunungan ay maghihiwan sa inyo ng mga katagang. Matutunan po natin tanggapin na ang antas ng buhay ay hindi sabay-sabay na tinatamasa, sapagkat isinilang tayo magkakaiba. Ugaliin natin magpasalamat sa ating mga narating, lagi tayong magsumikap sa ating trabaho, gaano man ito kasimple, sapagkat ang hanap buhay ay haligi sa pabago-bagong
bagong ihip ng panahon. Ito po ang mundo at karunungan na laging nagsasabing mahalin at pagmalasakitan po natin ang kalikasan at mga aso at pusa upang ating tamasain at damhin ang balansing enerhiya ng kalikasan. Mahal ko po kayo mga kamundo. Maraming salamat po.